Shalom sa inyong lahat. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumampalataya sa akin ay hindi kailanman mauuhaw." Juan 6:35. Welcome po sa Good and Faithful channel dito sa YouTube. Dalayan kong maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magbubukas at manunood. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Darating ang araw na madaragdagan ito ng mga serye ng pag-aaral sa ibang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Pagpapakita ng pagka-Diyos ni Kristo sa tatlong makakapangyarihang himala. Mga tema sa Ebanghelyo ni Juan. Bago tayo pumalaot ay manalangin muna tayo at ang ating panalangin ay mula sa awit 119, 105 at mga kasunod na talata. Panginoong Diyos, Ama namin sa langit, ilawan sa aming mga paa ang salita mo at liwanag sa landas namin. Kami sumumpa at pinagtibay namin na aming tutuparin ang matwid na mga batas mo. Muli mo kaming buhayin, O Panginoon, ayon sa iyong salita. Ikiniling namin ang aming mga puso upang ganapin ang iyong mga batas magpakailanman hanggang sa wakas. Amen. Pangalawang leksyon, mga tanda ng pagka-Diyos. Ang ating susing talata ay Juan 11:25 at 26. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako nga ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, ay mabubuhay. At ang bawat nabubuhay at sumampalataya sa akin ay hindi mamatay magpakailanman." Pinaniniwalaan mo ba ito? Maliwanag ang Biblia na si Jesus ang walang hanggang anak, kaisa ng Ama, walang pinagmulan at hindi nilikha. Si Jesus ang siyang lumikha ng lahat ng nilalang, 1:1 hanggang 3. Kung gayon, si Jesus ay palaging umiiral. Wala kailanmang panahon na hindi siya umiiral. Bagaman si Jesus ay naparito sa sanlibutan ito at kinuha sa kanyang sarili ang ating pagkatao, lagi niyang pinanatili ang kanyang pagka-Diyos at sa mga tiyak na panahon, sinabi niya at ginawa ni Jesus ang mga bagay na naghayag ng pagka-Diyos na ito. Ang daigdig ng Kristyanismo ay hati tungkol sa pagka-Diyos o hindi ni Jesucristo. Napakahalaga ang pag-aaral sa linggong ito tungkol sa isyong ito. Muli ay tatlong paghahati. Una, pangalawa, at pangatlong tanda ng pagka-Diyos. Doon sa una ay titignan natin ang unang himala, ang pagpapakain ng 5,000. At totoo ito nga ang propeta. Doon sa ikalawa ay ang pagpapagaling ng bulag na lalaki. Una at dalawang paksa. Sa huli, ang muling pagkabuhay ni Lazaro. Yung unang pagkakahati at ang unang tanda.
pagpapakain ng 5,000. Malapit na doon ang Paskwa na pista ng mga Hudyo. Itinanaw ni Jesus ang kanyang mga mata at nang makita niya ang napakaraming taong lumalapit sa kanya, ay sinabi niya kay Felipe, "Saan tayo makakabili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?" Ito'y sinabi niya upang siya'y subukan, sapagkat nalalaman niya sa kanyang sarili kung ano ang gagawin niya. Ano ba ang kinalaman ng Paskwa sa pagpapakain ng 5,000? Makikita ito sa bahaging ito ng leksyon. Sa Juan 6:4 at 5, nagsisikap ang apostol upang sabihin na ang pagsasapanahon ng pagpapakain sa 5,000 ay malapit sa Paskwa. Ang Paskwa ay isang paggunita ng pagpapalaya sa Israel mula sa Ehipto. Ang tupa ng Paskwa ay humahalili sa kamatayan ng panganay. Ang haing ito'y sumisimbolo sa kamatayan ni Jesus para sa ngalan natin. Sa krus, ang ating karapat-dapat na kaparusahan dahil sa ating mga kasalanan. Sa halip ay napakay Jesus, si Kristo, ang ating Paskwa, ay talagang pinatay para sa atin. Ang kanyang pinasan ang sala ng pagsalangsang at pagkakakubli ng mukha ng Ama hanggang sa kanyang puso ay nawasak at ang kanyang buhay ay nadurog. Ang lahat ng sakripisyong ito ay ginawa upang matubos ang makasalanan. Talatang 7. Sumagot sa kanya si Felipe, hindi magkakasya sa kanila ang 200 dinaryong tinapay upang makakain ng kaunti ang bawat isa. Biro niyo yun, ganoon ang halaga pero hindi pa mabubusog. Si Andres na kapatid ni Simon Pedro, isa sa kanyang mga alagad ay nagsabi sa kanya, "May isang batang lalaki rito na mayroong 5 tinapay na sibada at 2 isda. Subalit, gaano na ang mga ito sa ganitong karaming tao?" Pero tandaan nyo, ang sinabi kanina ng talata ay alam na ni Jesus ang gagawin niya. Alam niya na mayroong pagkain at alam niya ang gagawin niya. Sinabi ni Jesus, "Paupuin ninyo ang mga tao." Madamo ang dakong yun, kaya't umupo ang mga lalaki na may 5,000 ang bilang. So, mga lalaki lang yung 5,000. Hindi pa binibilang ang mga babae at ang mga bata, kaya ang tansya ay aabot siya ng mga 10,000. Kinuha ni Jesus ang mga tinapay at nang makapagpasalamat ay ipinamahagi niya sa mga nakaupo. Binigyan din sila ng mga isda hanggang gusto nila. Nang sila'y mabusog, ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Tipunin ninyo ang mga pinagputol-putol na lumalabis upang walang anumang masayang." Sa isyu ng pagiging katiwala, ang pagkasayang na tira-tirang pagkain ay hindi matalinong pangasiwa ng panalapi. Sinasayang ang pera, ibig na sabihin. Paminsan ang problema ay sobra ang pagluluto ng pagkain, kaya hindi nauubos at ilalagay sa ref, mabubulok lang sa ref. Mayroong mga hindi mahilig kumain ng ulit na pagkain. Yan, pagka ganun, ay sayang pagkain. Minsan naman, kumukuha ng pagkain sa plato at hindi nauubos ito. At yung natitira, punta sa basurahan. Meron akong mag-asawang kaibigan na nagtrabaho sa Germany. Kinikwento noong lalaki, pareho dating to na
nagtatrabaho sa Manila Sanitarium and Hospital. Isang kultura ng mga Aliman ang kanyang nakita at sabi niya ito ay bunga ng kanilang karanasan sa pangmundong digmaan, yung naghirap ang pagkain, ganyan. Ang kultura nila ay pagkatapos makakain ay dinidilaan yung mga plato. Yun, nililinis ang mga plato. Kaya malinis na malinis, walang isang butil na naiiwan. Yan ang kanilang kultura kahit na hindi na kailangan. Ngunit ang kabaliktaran niyan ay yung kultura natin na talagang nagiiwan sa plato ng pagkain. Sabi nila ay para ipakita na hindi ka gutom. Ganyan. Pagka inubos mo nga naman yung pagkain, hindi ka gutom. Ngunit hindi tama yan ayon dito sa ating binabasa. Inutusan silang tipunin ang mga natira at 12 basket ang natira. Pwede pang iuwi ng mga tao yan. So ang leksyon sa atin ay sikaping matutunan na magluto ng halos tama-tama lang sa kakain ng pamilya at sikapin na pagka kumuha sa plato ay yun lamang mauubos. Kaya't kanilang tinipon ang mga ito at nakapuno ng 12 kaing ng mga pinagputol-putol na 5 tinapay na sibada na lumabis sa mga kumain. Nang makita ng tao ang tandang ginawa niya ay kanilang sinabi, totoo ito nga ang propeta na darating sa sanlibutan. Ang panahon ng Pasko ay nagtuturo ng dakilang pagliligtas mula sa Ehipto. Umakyat si Jesus sa bundok gaya ni Moises na umakyat sa Sinai. Sinubok ni Jesus si Felipe tulad ng pagsubok sa mga Israelita sa ilang. Ang pagpaparami ng tinapay ay nakapagpapaalala sa mana. Ang pagtitipon ng tira-tirang pagkain ay nagbabalik tanaw sa pagtitipon ng mga Israelita ng mana. 12 basket ng tira-tirahan ng natipon na katulad ng bilang ng 12 tribo ng Israel. At ang mga tao ay napansin na si Jesus ang propeta na dumating sa sanlibutan. Kahanay ng propeta gaya ni Moises na hinulaan sa Deuteronomio 18:15. Ang lahat ng mga ito ay nagtuturo kay Jesus bilang ang bagong Moises na dumating upang iligtas ang kanyang bayan. So yun ang dahilan kaya sa pagkikwento ni Juan ay binanggit niya na ang pagpapakain ay malapit na sa Pasko sapagkat merong huhugutin na leksyon, na katotohanan yung pagpapakain na yun. Kaya ipinapakita ni Juan si Jesus hindi lamang sa paggawa ng matanda at kababalaghan, kundi gumagawa ng matanda at kababalaghan na sa kanilang konteksto ay dapat magkaroon ng natatanging kaulugan para sa mga Hudyo. Kagaya ng nakita natin, nakaturo si Jesus sa kanila sa diwa sa kanyang sariling pagka-Diyos. Sa Isaiah 53:4 at 6 ating mababasa, tunay na kanyang pinasa ng ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kalungkutan. Gayon may ating itinuturing siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at pinahirapan. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan at sa pamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo.
Tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Matindi ang paglalarawan ng sakripisyo ng Panginoon para sa atin. Pangalawang pagtatalakay. Totoo ito nga ang propeta. Nang mahalata ni Jesus na sila'y lalapit at pipilitin siyang gawing hari, siya'y muling umalis na nag-iisa patungo sa bundok. Pati yung mga alagad itinaboy niya kasi habang didistribute sila ng pagkain, ang mga alagad sorry, ay narinig yung mga usap-usapan ng mga tao. No? Ina ang pag-asa natin laban sa mga Roma, sabi nila. Sinagot sila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako'y inyong hinahanap hindi dahil sa nakakita kayo ng mga tanda, kundi sa dahil kayo'y kumain ng tinapay at kayo'y nabusog. Parang yung sinasabi nila na rice Christian. Huwag kayong magsumikap ng dahil sa pagkain nasisira, kundi dahil sa pagkain tumatagal para sa buhay na walang hanggan na ibibigay ko sa inyo ng anak ng tao, sapagkat sa kanya inilagay ng Diyos Ama ang kanyang tatak. Sinabi nila sa kanya, ano ang kinakailangan naming gawin upang magawa ang mga gawa ng Diyos? Subalit sumagot si Jesus sa kanila, ito ang gawa ng Diyos na inyong sampalatayanan ang kanyang sugo. Humingi sila ng dapat gawin. Simple lang. Manampalataya kayo sa sinugo ng Ama, ang kanyang anak. Talatang 30. Sinabi naman nila sa kanya, ano ngayon ang tanda na iyong ginagawa na aming makikita upang sumampalataya kami sa iyo? Ano ang iyong ginagawa? Ang aming mga ninuno ay kumain ng mana sa ilang, gaya ng nasusulat. Kanyang binigyan sila ng tinapay na galing sa langit upang kanilang makain. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit, kundi ang aking Ama ang nagbigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Sapagkat ang tinapay ng Diyos ay ang bumabang mula sa langit at nagbibigay ng buhay sa sanlibutan. Sinabi nila sa kanya, Panginoon, lagi mo kaming bigyan ng tinapay na ito. Sinabi ni Jesus sa kanila, ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumampalataya sa akin ay hindi kailanman mauuhaw. Subalit, sinasabi ko sa inyo na nakita ninyo ako sapagkat hindi kayo sumasampalataya, subalit hindi kayo sumasampalataya. Ano ang tugon ng mga tao sa himala? Ang mga taga-Judea ay umaasam na ng makalupang Mesyas na magliligtas sa kanila mula sa paghihirap ng imperyo sa Roma. Kahit ang maalagad, yun din ang kanilang iniisip. Kaya nga nasawi sila ng siya'y hulihin at hindi siya lumaban. Dalawa ang pinakamahirap na bagay na sinasagupa sa gera ay ang pagpapakain ng mga kawal at ang pangangalaga sa mga sugatan at namatay. Yung nakita nila yung himala, hindi kinakailangan ng maraming baon ng pagkain. Hindi rin tatakot na masugatan, pagagalingin niya. Hindi rin natatakot na mamatay sapagkat bibigay ng buhay. At talagang walang katalo-talo sa gera. Sa pamagitan ng kanyang mga himala, nagpakita si Jesus
na magagawa niya ang dalawang ito. Yun ang kanilang nasa isip. Yung pangangailangan sa pakipagdigma, kayang ibigay ng Panginoong Hesus kung siya lamang ang mangunguna sa kanila. Ngunit hindi yun ang dahilan kung bakit naparito si Jesus. At hindi yun ang layunin ng kanyang himala. Sa halip, ang salaysay sa pagpapakain ng 5,000 ay nagbigay ng pagkakataon upang ilarawan na si Jesus ang tinapay ng buhay. Kaya sinabi niya yun, na nanaog mula mismo sa Diyos, mula sa langit. Anong sinabi niya? Ako ang tinapay ng buhay. Siya na lumalapit sa akin ay hindi magugutom kailanman. Siyempre, ang pagkakasabi niya ng tinapay ng buhay ay spiritual yan. Bagamat, totoo rin na kapag nangailangan ng tao ng pagkain, ay maipupubay din niya yan. Ito ang una sa 7 akunga na mga pahayag sa Ebanghelyo ni Juan, kung saan ang akunga ay kaugnay ng ilang panag-uri. Nabanggit ko sa inyo ito nung nakaraang unang leksyon na sa Juan ay may mga 3 himala, 7 himala sabihin. At 7 akunga. Ayan. Ano yun? Tinapay ng buhay, ilaw ng sanlibutan, pintuan, mabuting pastol, ang muling pagkabuhay at ang buhay, ang daan, ang katotohanan at ang buhay, tunay na puno ng ubas. 7 yan na I am. Bakit ba? Gaano ba kahalaga yung ako nga, yung I am? Ang bawat isa sa mga ito ay nakaturo sa mahalagang katotohanan tungkol kay Jesus. Ang ako nga na pahayag ay nagtuturo pabalik sa Exodo 3 kung saan ipinakita ng Diyos ang kanyang sarili kay Moses bilang ang dakilang ako nga. Si Jesus ang siyang dakilang ako nga. Malinaw na malinaw dito ang pagka-Diyos bago nagkatawang tao. Ang kanilang walang kasiyahan mga puso ay nagtanong ng bakit. Kung si Jesus ay makakagawa ng napakaraming kahangahangang gawa na tulad ng kanilang nasaksihan, hindi ba siya makapagbibigay ng kalusugan, lakas, ng mga kayamanan sa lahat ng kanyang bayan? Palayain sila mula sa mga pag-aapi sa kanila at itaas sila sa kapangyarihan at karangalan? Ang katotohanang inamin niya na siya ang sinugo ng Diyos. At gayon paman ay tumangging maging hari ng Israel ay isang misteryo na hindi nila maunawaan. Ang kanyang pagtanggi ay mali ang pakahulugan. Marami ang nagpapalagay na hindi niya sinubukang ipilit ang kanyang mga pag-aangkin dahil siya mismo ay nag-aalinlangan sa banal na karakter ng kanyang misyon. Iyon ang kanilang sabi, bakit hindi niya ginagawa? Siya ba ay nag-aatubili, hindi siya sold out dun sa kanyang ministeryo? Kaya binuksan nila ang kanilang mga puso sa kawalang paniniwala at ang binhi na inihasik ni Satanas at nagbunga ng uri nito sa maling pagkaunawa at pagtalikod. Naharap sila sa mga material na pakinabang, yung pagkain, sa halin na sa katotohanan na namamalagi hanggang sa buhay na walang hanggan. Yung kanila temporal. Ang tinapay ng buhay na bibigay sa kanila ay eternal. Ito ay isang patibong na maaaring
kaharapin natin lahat kung hindi tayo mag-iingat. Pangalawang pagkakahati, pangatlong tanda ng pagka-Diyos. At ang unang pagtatalakay ay ang pagpapagaling ng bulag na lalaki. Dalawang bahagi ito. Sa kanyang paglalakad, nakita niya ang isang lalaking bulag mula pa ng kanyang pagkapanganak. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabbi, sino ang nagkasala? Ang taong ito o ang kanyang mga magulang? Kaya siya ipinanganak na bulag? Sumagot si Jesus, hindi dahil sa ang taong ito'y nagkasala o ang kanyang mga magulang man, kundi upang ang mga gawa ng Diyos ay mahayag sa kanya. Kailangan nating gawin ang mga gawa niyong nagsugo sa akin samantalang araw pa. Dumarating ang gabi na walang taong makakagawa. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Nang masabi niya ang bagay na ito, siya'y dumura sa lupa at gumawa ng putik mula sa dura at pinahiran ng putik ang mga mata ng lalaki. At sinabi sa kanya, humayo ka, maghugas ka sa imbakan ng tubig ng Siloam. Humayo nga sila at naghugas at bumalik na nakakakita. Noon ay araw ng Sabat. Nang gumawa ng putik si Jesus at binuksan ang kanyang mga mata. Muli na naman siyang tinanong ng mga Pariseo kung paano siya nagkaroon ng paningin. At sinabi niya sa kanila, nilagyan niya ng putik ang aking mga mata at hinugasan ko at ako'y nakakita. Kaya't sinabi ng ilan sa mga Pariseo, ang taong ito'y hindi mula sa Diyos sapagkat hindi siya nangingilin ng Sabat. May kaugnayan ba sa pagitan ng karamdaman at kasalanan? Gumagawa ng kaugnayan ang mga alagad sa pagitan ng karamdaman at kasalanan. Ang ilang mga sipi sa lumang tipan ay nakaturo sa direksyong yon. Makita natin yan sa aklat ng Eksodo, 2 Hari at 2 Kronika na mayroong relasyon ang kasalanan sa pagkakasakit ng tao. Ngunit ang kwento ni Job ay dapat na mauwi sa pag-iingat tungkol sa kung ang gayong kaugnayan ay langing nangyayari. Malinaw naman, ang realidad ay karamihan ng pumapatay na karamdaman ay dahil sa lifestyle ng tao, hindi tamang pamumuhay. Ito'y paglabag sa kautosang natural o kautosang pisikal. Halimbawa, itong bulag. Maaaring bulag siya kasi ang kanyang ina ay may kinain o may ininom na gamot habang nagbubuntis. Alam naman natin na maraming mga batang na ipanganak na deform dahil sa gamot na ininom sa pagbubuntis. So, yun ang relasyon. Subalit, hindi lahat ng karamdaman ay ganoon na bunga ng kasalanan ng may sakit. At ang patunay dito ay si Job. Si Satanas man ay dahilan ng sakit ng tao. Kaya nga, marami na yung mga miracle healing na ginaganap ng tao ngayon ay marahil nang galing kay Satanas. Magbibigay siya ng sakit, tapos ay babawin niya ng sakit, gagaling. Itinuwid ni Jesus ang bagay na hindi ikinakaila ang anumang kaugnayan sa pagitan ng kasalanan at pagdurusa. Hindi niya sinang-ayunan, hindi naman niya ikinaila. Yun ang makikita natin. Sapagkat
talagang alam natin na may relasyon ang kasalanan sa karamdaman ng tao. Ngunit hindi lahat. Ang mali ay yung generalization na kapag ka nagkasakit ay may ginawang kasalanan. Hindi naman ganun pirme. Ah, Ngunit sa kasong ito ay nakaturo sa isang mas mataas na layunin na ang Diyos ay maluluwalhati sa pamamagitan ng pagpapagaling. So hindi ang issue ay yung ang nagkasala ba ay ang nanay, tatay o ang anak na nila. Hindi yon ang issue. No? Pagagalingin siya upang ipakita ang kaluwalhatian ng Diyos. Ang salaysay ay naglalaman ng tiyak na pagkakaugnay sa kwento ng paglikha na yun ay ang pagporma ng Diyos sa unang tao mula sa alikabok sa lupa. Yung nilalang tao gumamit ng putik. Nung pagalingin yung bulag, gumamit ng putik. No? Wala naman dun sa putik actually. Nasa kapangyarihan ng Diyos na gumawa. Yun ang ipinapakita. Gaya ng paggawa ni Jesus ng luwad upang bigyan ng ang bulag na lalaki na ah, nawawala mula sa napupunan. Bulag siya, ibig sabihin ay pinanganak siya na ah, bulag. Kaya yun ang wala sa kanya nung nasa loob siya ng tiyan. Nasa loob pa lang siya ng tiyan, bulag na. Sa Mateo, Marcos at Lucas, ang mga kwento ng himala ay sumusunod sa isang karaniwang pagpaparisan. Una, isang pagpapahayag ng problema. Kalawa, ang pagdadala ng isang tao kay Jesus. Ikatlo, ang pagpapagaling. At ikaapat ay ang pagpapakilala ng kagalingan na may papuri sa Diyos. Ito'y nakita natin nung ating mga nakaraang pag-aaral, itong hakbang na ito. Sa kwento ni Juan, sa Juan 9, itong pagkakasunod-sunod ay makukumpleto sa talatang 7. Ngunit karaniwan kay Juan, ang kahalagahan ng himala ay nagiging ang mas malawak na punto ng talakayan na humahantong sa mahabang pag-uusap sa pagitan ng pinagaling na lalaki at ng mga leader ng relihiyon. Kaya makita niyo napakahaba ng Kapitulo 9 at ang pinakamalaking bahagi ng kapitulo ay yung diskusyon noong bulag at ang mga leader ng relihiyon. Kapansin-pansing talakayan ito ay umikot sa dalawang magkakaugnay na magkaibang pares ng mga konsepto. Kasalanan, mga gawa ng Diyos, yun ang unang pares, at pagkakabulag at paningin. Ginawa ni Jesus ang pagpapagaling sa araw ng Sabat. Doon sa ending na ng kwento ng pagpapagaling, sinabi na sa araw ng Sabat pala yun. Nasang-ayon sa tradisyon at hindi sa kasulatan ay paglabag ng araw ng Sabat. Nililinaw ito ng mga diskusyon sa pagitan ng Panginoong Hesus at ang mga leader ng relihiyon pagdating sa araw ng Sabat. Hindi question ang araw ng Sabat, kundi ang ginagawa sa araw ng Sabat na sinasabi nilang mga paglabag. Ngunit ang mga sinasabi nilang paglabag ay wala sa banal na kasulatan, wala sa salita ng Diyos. Sila ang gumawa ng mga tradisyon na yan. At ang background niyan ay gusto nilang maiwasan yung masamang nangyari sa lumang tipan ng mga paglabag ng araw ng Sabat ay may mga salot na dumating. Kaya naghigpit sila sa araw ng Sabat. At napakarami nilang mga inilista na hindi dapat gawin pagtungtong ng araw ng Sabat na karaniwan ay nakakatawa sa ating tingin ngayon.
Biro niyo yun na paglubog ng araw ng Biyernes ay kanilang babaliktarin ang mga salamin sa bahay nang hindi sila makapagsalamin sapagkat nalabag nilang araw kung gagawin nila yon. At kaya tinuring siya ng mga Pariseo na lumalabag sa Sabat. Ang kanilang konklusyon ay hindi siya mula sa Diyos sapagkat kanilang iginigit na hindi siya nangilin ng Sabat. Ayon sa tradisyon nila. No? Ngunit ang iba ay nasumpungang nakakabahala na ang isang makasalanan ay makakagawa ng gayong mga tanda. No? Kung si Jesus ay makasalanan, bakit siya nakakagawa noon? Yun ang problema ng iba. Ang talakayan ay malayo pa bago matapos, ngunit lumitaw na ang pagkakabahabahagi. Ang bulag na lalaki ay nagiging higit at higit na naliliwanagan tungkol sa kung sino si Jesus. Ngunit ang mga leader na relihiyon ay higit at higit pang nalilito o bulag sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Pangalawang pagtatalakay, ang pagpapagaling ng bulag na lalaki, ito yung kalawang bahagi, at dito yung usapan. Very interesting ito. Muling sinabi nila sa bulag, anong masasabi mo tungkol sa kanya sapagkat binuksan niya ang iyong mga mata? At kanyang sinabi, siya ay isang propeta. Hindi naniwala ang mga Hudyo na siya ay dating bulag at nagkaroon sa kanya ng kanyang paningin hanggang sa kanilang tinawag ang mga magulang ng lalaki. Pansinin niyo yung susunod. Pansinin niyo ang tapang ng lalaki na pinagaling, pati yung logic niya. So, tinawag yung mga magulang. Uh, at tinanong sila, ito ba ang iyong anak? At sinabi ninyong pinanganak na bulag. Paanong nakakita na siya ngayon? Subalit ang kanyang mga gulang, alam naming ito'y aming anak at siya'y pinanganak na bulag. Subalit kung paanong siya'y nakakita ngayon, hindi namin alam. At kung sino ang nagbukas ng kanyang mga mata ay hindi namin kilala. Tanungin ninyo siya. Siya'y may sapat na gulang na at siya'y magsasalita para sa kanyang sarili. Ang mga bagay na ito'y sinabi ng kanyang mga magulang sapagkat natatakot sila sa mga Hudyo. Sapagkat pinagkaisahan na ng mga Hudyo na kung ang sino man ay magpapahayag na si Jesus ay Kristo, ay palalayasin mula sa sinagoga. Yun ang takot nila. Pero itong lalaking pinagaling, makikita niyo walang katakot-takot, tapang. Basahin natin. Kaya sinabi sa kanya ng mga magulang, siya ay may sapat na gulang na, tanungin ninyo siya. Dahil dito'y tinawag nilang muli ang taong dating bulag at sinabi sa kanya, luwalhatiin mo ang Diyos. Nalalaman naming makasalanan ng taong ito. Sumagot siya, kung siya'y makasalanan ay hindi ko alam. Isang bagay ang naalaman ko, bagaman ako'y dating bulag, ngayon nakakakita ako. Sinabi nila sa kanya, ano ang ginawa niya sa iyo? Paano niya binuksan ang iyong mga mata? Kanyang sinagot sila, sinabi ko na sa inyo at hindi kayo nakikinig. Bakit? Ibig ba niyong marinig uli? Ibig din ba ninyong maging mga alagad niya? Yan, tapang ano. At siya ay kanilang nilait at sinabi, ikaw ay alagad niya, subalit kami mga alagad ni Moises. Alam naming nagsalita ang Diyos kay Moises, subalit tungkol sa taong ito ay hindi namin nalaman kung saan siya nagmula. Sumagot ang tao sa kanila sinabi, ito ang nakapagtataka. Hindi niyo alam kung saan siya nagmula, subalit binuksan niya ang aking mga mata. Alam nating hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Subalit kung ang sinuman ay sumamba sa Diyos at gumanap ng kanyang kalooban, ito ay kanyang pinakikinggan. Buhat nang magsimula ang sanlibutan,
ay hindi narinig kailanman na binuksan ng sino man ang mga mata ng isang taong pinanganak na bulag. Kung ang taong ito'y hindi galing sa Diyos, siya ay hindi makakagawa ng anuman. Kanilang sinagot siya, pinanganak kang lubos sa kasalanan at tuturuan mo kami, at siya'y pinalayas nila. No? Hindi nila kaya yung argumento ng lalaki, kaya pinalayas na lang. Tulad ng katanungan ng kasalanan ay pagpapasimula ng kwento, inisip ng mga Pariseo na si Jesus ay isang makasalanan dahil nagpagaling siya sa Sabat. Kanilang sisiraang puri ang pinagaling na lalaki bilang ipinanganak na lubos na kasalanan. Makita natin sa Juan 9:1-16 ang kwento ng isang lalaking ipinanganak na bulag at pinagaling sa araw din ng Sabat. Ay ito'y nagtuturo tungkol sa kung paanong naging espiritual na matigas ang tao anuman ang ebidensya. Yan ang nangyari sa mga leader ng relihiyon. Isang kakatuwang pagbabaliktad ang nangyari. Ang lalaking bulag ay nakakita ng higit at higit, hindi lang sa pisikal kundi sa espiritual. Yun ang mabuting nangyari sa kanya. Maganda yung nakakita siya, pero higit pa ang nakita niya ang espiritual na bagay. Habang siya'y lumalaki sa kanyang pagpapahalaga kay Jesus at higit na malakas ang paniwala niya sa kanya. Ang mga Pariseo sa kaibahan ay nagiging higit na bulag. Sa higit na naging bulag sa kanilang pagkaunawa. Una, sa pagkakahati tungkol kay Jesus. At pagkatapos ay hindi nalalaman kung saan siya nanggaling. Ang tema ng matanda sa Juan 9 ay bumabagtas sa iba-iba na mga tema sa Ebanghelyo. Muling pinatutuhanan ni Juan na si Jesus ang ilaw ng sanlibutan. Yung pagkakabanggit na siyang ilaw ng sanlibutan ay tinatali doon sa pagkakaroon ng paningin. Di ba ang mabulag, walang ilaw yan. Nagkaroon siya ng paningin. Kaya nanggaling yan sa ilaw ng sanlibutan. Ang misteryong pinagmulan ni Jesus, sino siya, saan siya nanggaling, ano ang kanyang misyon. Ang anyo ni Moises, inahambing sa Juan 5:45-46. Sa katapusan, merong tema ng pagtugon sa karamihan. May mga inibig ng ang kadiliman kaysa sa liwanag. Samantalang iba ay tumugon na may panampalataya. Dito ay nakakatakot ang pagkabulag na espiritual ng mga lider ng relihiyon. Ang minsang bulag na pulubi ay makapagpapahayag. Buhat ng magpasimula ang sanlibutan ay hindi narinig kailanman na binuksan ng sinuman ang mata ng isang taong pinanganak na bulag. Kung ang taong ito'y hindi galing sa Diyos, siya ay hindi makakagawa ng anuman. Gayunman, ang mga lider ng relihiyon, ang mga espiritual na gabay ng bayan, ang mga dapat sana ay unang kumilala kay Jesus at tumanggap sa kanyang bilang Mesyas, sila sa kabila ng lahat ng makapangyarihang katibayan ay hindi nila ito makita o ayaw talagang makita ito.
Yan. Ang nakikita ko ay yung ikalawa. Ayaw lang talagang makita ito. Ano ang katunayan niyan? Hindi ba ang nakaraang leksyon ay sinabi na nangaral na ang malagad ay marami ang mga paring nahikayat. Sila ang ah, ayaw, tinanggihan nila yung katunayan ng iba ay ayaw talagang maniwala. Hindi sila yung naniwala. Ano ngang isang makapangyarihang babala tungkol sa kung paano tayo maaaring madaya ng ating mga puso? Pangatlong pagkakahati. At ito ang pangatlong tanda ng pagka-Diyos. Ito ay ang muling pagkabuhay ni Lazaro. Noon ay merong isang tao na may sakit. Si Lazaro na taga Bitanya, ang nayon ni na Maria at Marta na kanyang mga kapatid. Si Maria ang siyang nagbuhos ng Panginoon sa Panginoon ng pabango at pinunasan ang mga paa nito ng kanyang buhok. Kaya't ang magkapatid na babae ay nagbalita kay Jesus, Panginoon, siya na iyong minamahal ay may sakit. Puno ng kalungkutan. Puno ng kalungkutan ang Juan 11. Mga malungkot na balita ng karamdaman ng isang mahal na kaibigan, ang pagtangis sa kanyang kamatayan, ang panaghoy ng mga kapatid na hindi sana namatay si Lazaro kung naroon lamang si Jesus, at ang sariling luha ni Jesus. Ano ba ang kinalungkot ni Jesus? Bakit siya umiyak? Yung pinakamaiksing talata sa banal na kasulatan. Iniyakan ba niya ang kamatayan ni Lazaro? Hindi. Hindi, sapagkat bubuhayin niya. Pumunta siya ron para buhayin. Hindi yun ang kanyang iniiyakan. Ang iniiyakan niya ay ang pagtangis ng tao na walang pag-asa. Ganon din, pwede namang umiyak sa pagkanamatayan sapagkat mapait ang paghihiwalay sa mundong ito. Ngunit ang pagtangis ay dapat na mayroong pag-asa na ang paghiwalay ay mayroong darating ang araw na muling pagkikita. Iyon ang iniyakan ng Panginoong Hesus, yung kawalang panampalataya ng tao. Talatang 4. Ngunit nang ito'y marinig ni Jesus ay sinabi niya, ang sakit na ito'y hindi tungo sa kamatayan kundi para sa kaluwalhati ng Diyos upang ang anak ng Diyos ay luwalhatiin sa pamagitan nito. Mahal nga ni Jesus si Marta at ang kanyang kapatid na babae at si Lazaro. Nang mabalitaan niya na si Lazaro ay may sakit, siya'y nanatili ng 2 araw pa sa dating lugar na kinaroroonan niya. Pagkatapos, ito'y sinabi niya sa kanila, si Lazaro na ating kaibigan na natutulog, ngunit ako'y pupunta roon upang gisingin siya. Ngunit naantala si Jesus ng 2 araw bago siya simulan ang paglalakbay papunta kay Lazaro. Kahimat nagpapahiwatig na nagagalak siya na hindi siya nagpunta ng mas maaga. Bakit ganon? Parang nga naman na na-delay siya, hindi niya napagaling. Natuwa pa siya, may dahilan yan. Ang pagkilos na ito ay hindi nagmula sa anumang pagiging pusong malamig. Sa halip, ito'y upang ihayag ang kalwalhatian ng Diyos. Sa paanong paraan? Makikita natin yan. Sa oras na makarating tayo sa 1:11, 17 hanggang 27, 4 na araw nang patay si Lazaro. Pagkaraan ng 4 na araw, nabubulok na ang kanyang katawan. At gaya ng sinabi ni Marta, Panginoon, sa oras na ito ay meron ng amoy sapagkat 4 na araw na siyang patay. Walang pag-aalinlangan, ang pagkaantala ni Jesus ay tumulong lamang upang gawing mas higit na kamangha-mangha ang susunod na himala. Ang buhayin ang isang
nabubulok na bangkay. Sinadya talaga niya na hindi magpunta, na siya ay mabinbin sapagkat magiging mas dramatic kasi nabubulok na. Matatanggal ang issue ng tinatawag na near-death experience. Yung namatay daw at nagpunta sa langit o sa impyerno at bumalik. Yun ang near-death experience. Napatunayan na ng siyensya na hindi namatay. Kaya nga, near-death, hindi namatay. Eh, yung mga pinagaling niya, sasabihin nila, hindi naman talaga namatay yun eh. Pero ito, hindi matatanggihan yan sapagkat nabubulok na. Sinabi ng mga alagad sa kanya, Panginoon, kung siya natutulog, siya gagaling. Subalit ang sinabi ni Jesus ay tungkol sa pagkamatay ni Lazaro. Subalit inakala nila na ang tinutukoy niya ay ang karaniwang pagtulog. Napakarami sa Biblia, hindi lang sa Bagong Tipan, kundi sa Lumang Tipan na inilalarawan ang kamatayan ng tao na isa lamang pagtulog. Kaya nga pagdating niya ay gigisingin, natutulog. Kaya't pagkatapos ay malinaw niyang sinabi sa kanila, namatay si Lazaro. At ikinagalak ko alang-alang sa inyo na ako'y wala roon upang kayo'y sumampalataya. Gayon may tayo na sa kanya. Kaya't nang dumating si Jesus ay naratnan niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. Nang marinig ni Marta na si Jesus ay dumating, siya ay pumunta at sinalubong siya samantalang si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung narito ka sana ay hindi namatay ang kapatid ko. Subalit kahit ngayon ay naalalaman ko na anumang hingin mo sa Diyos ay ibibigay sa iyo ng Diyos. Sinabi ni Jesus, muling mabubuhay ang iyong kapatid. Sinabi ni Marta, alam kong siya ay muling mabubuhay sa muling pagkabuhay na muli sa huling araw. Ano raw? Ano raw ang naalalaman ni Marta at ng maalagad tungkol sa muling pagkabuhay? So lahat sila ang maalagad ay alam na may darating na muling pagkabuhay sa mga huling araw. Yun ay isang aral na totoo mula sa banal na kasulatan. Pagdating ng Panginoon sa ikalawang pagparito ay ang mga namatay sa Kanya ay muling mabubuhay. Sinabi ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumampalataya sa akin, bagamat siya'y mamamatay, ay mabubuhay. At ang bawat nabubuhay na sumampalataya sa akin ay hindi mamatay magpakailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Ang tanong niya kay Marta ay tanong sa bawat isa sa atin. Pinaniniwalaan mo ba ito? Sinabi niya, Opo Panginoon, sumasampalataya ako na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na siyang darating sa sanlibutan. Kaya't nang makita ni Jesus na siya'y umiiyak, pati ang mga Hudyong dumating na kasama niya, siya ay nahabag sa espiritu at nabahala. Umiyak si Jesus. Si Jesus na lubhang nabagabag na muli ay pumunta sa libingan. Sinabi ni Jesus, alisin ninyo ang bato. Si Marta ay nagsabi sa kanya, Panginoon, nangangamoy na siya ngayon sapagkat 4 na araw na siyang patay. Kita ninyo na sa talata ay talagang ididiin, inuulit yung patay na, nabubulok na, mangangamoy na. Sinabi sa kanya ni Marta, hindi ba sinabi ko sa iyo na kung ikaw ay sasampalataya ay makikita mo ang kalwalhatian ng Diyos? Tumingin si Jesus at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo na ako'y iyong pinakinggan. At alam kong ako'y lagi mong pinakikinggan. Ngunit ito'y sinabi ko alang-alang sa maraming taong nasa palibot upang sila'y sumampalataya na ako ay sinugo mo. At sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka. At ang taong namatay ay lumabas
na ang mga kamay at ang mga paa ay natatalian ng mga telang panlibing. Sinabi niya sa kanila ni Jesus, "Siya'y inyong kalagan at hayaan ninyong makalis." Kaya't marami sa mga Hudyo nakakita ng ginawa niya ay sumampalataya sa kanya. Ang layunin ng pagpapagaling, ang layunin ng lahat ng himala ng Diyos ay upang makilala siya ng tao at sila'y sumampalataya. At bilang Diyos, bilang ang isa na lumikha ng buhay, si Jesus ay may kapangyarihan sa kamatayan. Kaya ginamit ni Jesus ang pagkakataong ito, ang kamatayan ni Lazaro upang ihayag ang isang mahalagang katotohanan tungkol sa kanyang sarili. Ano yun? Ako ang pagkabuhay na muli at ang buhay. Ang sino mang manampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, ay muli siyang mabubuhay. At ang sino mang nabubuhay at nanampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Ano ngang dagdag na katunayan ang maaaring maibibigay ni Jesus na siya nga ay Diyos mismo. Ang himalang ito, higit pa sa iba, ay nakaturo kay Jesus bilang ang tagapagbigay ng buhay, bilang Diyos mismo. Nagbibigay ito ng malakas na suporta para sa tema ni Juan na si Jesus ang banal na anak ng Diyos at na sa pagmamagitan ng pananampalataya ay maaari tayong magkaroon ng buhay sa pamamagitan niya. Huling salita. Ang buhay ni Kristo ay nagbibigay ng buhay sa sanlibutan ay nasa kanyang salita. Sa pamamagitan ng kanyang salita na si Jesus ay nagpapagaling at nagpapalayas ng mga demonyo. Sa pamamagitan ng kanyang salita ay pinatahimik niya ang dagat, nagbangon ng mga patay, at sumaksi ang mga tao na may kapangyarihan ang kanyang salita. Kapag ang kanyang nakikitang presensya ay sakaling babawiin pagka hindi na siya makita, ang salita ang dapat nilang magiging panggagalingan ng kapangyarihan. Sila'y dapat mabuhay sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Sa ending ng leksyon, sinasabi na makapangyarihan ang salita ng Diyos, ang banal na kasulatan. Sapagkat, sabi ng Panginoong Hesus, basahin din niyo yan at yan ay dadaling kayo sa akin na may buhay na ibibigay sa inyo kapag kayo'y nanampalataya. Amen at amen. Ang dalangin ko para sa iyo. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesus, dalangin kong itong tatlong mga himala at lahat ng iyo pang himala na ginawa ng tagapagbigay ng buhay ay tutulong sa iyo na magkaroon ng di natitinag na paniniwala sa pagka-Diyos ni Kristo. Amen. Sumayin niyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy na nagpapasalamat sa mga taong tumutulong na makarating ito sa kaalaman ng marami pa. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Malaki ang iyong magiging bahagi sa ministeryong ito kung ikaw ay magsusubscribe kung hindi pa. At kung maging pagpapala sa ito, ay mag-share at mag-like. I-click na rin ang notification bell upang kaagad ay maalaman mo kapag may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay may da-download mo rin mula sa aking Facebook account. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na linggo.